maraming history ng relasyon ng Australia at saka Pilipinas. Ito ay nagsimula na way back Second World War kasamang Australian troops nang bumalik si General Douglas MacArthur diyan sa Pilipinas. Mm. Tapos noong 1946, ngayong taon, 1946, hindi ko lang alam kung anong buwan, officially nag-establish tayo ng diplomatic relationship sa Australia. So this is the 80th year. So noong 2013, kung Mm. maalala mo ng Bagyo Yolanda, isa ang Australia sa unang bansa na tumulong sa atin. So talagang malaki ang utang na loob natin sa kanila sa pagtulong. Kung napapansin mo dyan minsan, Bobo Frami, yung mga relief goods na nakalagay Australia Aid. Kung Mm-mm. minsan nauuna pa sila sa DSWD. May ano yan, may rason kung bakit. Kasi may mga naka-preposition relief goods kami dyan kahit ngayon, as I speak sa Pilipinas, nasa mga warehouse ng Red Cross yan. So kapag mayroong sakuna sa isang lugar, magbibigay lang ng authorization ng embassy or gobyerno ng Australia para i-release yan. So itong panukalang EDCA site, actually nagkasundo ang ating Defense Department at saka ang Australian government noong August of last year nang bumisita dyan si Defense Minister Richard Miles ng Australia, kausap si Defense Secretary Gibo Teodoro. Mm-mm. So may identified silang 5 site, kaya lang hindi nila sinasabi kung saan, pero somewhere daw sa Luzon. So ang Australia kasi, Bobo Frami, is the second country after the US. Ang US BFA kasi naprobahan noong 1999. Ang Australia naman noong 2014, ratified by our Senate. So yan ang history ng EDCA site. Yung EDCA site kasi, yan ay prepositioning ng equipment, logistics, training. Kasi yung Royal Australian Air Force sa Navy ay nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. So kailangan nila ng base na para mag-refuel at provision ng kanilang barko at aeroplano. Mm-mm. And hindi po ba ito magkakaroon pa ba ng mas mulalang tensyon with the neighboring country, lalong-lalo na at pinag-uusapan na EDCA site? Baka iba ang tunog na naman sa neighboring country. Of course, huwag na nating sabihin, pero alam naman po natin, that's China, sir. Mabuti nga na itanong mo yan, Bobo Frami, kasi marami sa ating mga kababayan noong 1992, marami pa siguro marami sa akin na nakikinig ngayon na bata pa noon o hindi pa pinapanganak. So, ang madalas na sabihin ng mga makakaliwa at saka yung mga pro-China, ay this will invite friction. Pero let me go back to history, Bobo Frami. Noong 1992, hanggang 1992, nag-ooperate ang Subic Naval Base, saka Clark Air Base, at saka iba pang malilit na base militar ng Amerika dyan sa Pilipinas. Ang China hindi lumalapit sa West Philippine Sea. Nang umalis sila, itong ating magagaling na senador noon, isa na dyan si former President Erap Estrada, ay naging presidente pa despite the fact na bumoto siya against sa pananatilang US military base. Nang umalis ang Amerikano, 1995, dyan pumasok ang China sa Mischief Reef. Mm-mm. Ang ibig sabihin noon, wala na tayong panangga. Mabuti na lang noong 1999, naisip siguro ni Erap at saka ni Orly Mercado, naging defense minister siya, isa rin siya bumoto against sa US base noon. Sinadsad nila sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre kasi kung hindi nila ginawa yon, malamang ang Ayungin Shoal na sa China nga. Ang problema kasi, Bombo Frami, ang ating gobyerno paiba-iba ng isip, paiba-ibang policy. Mm-mm. Katulad nung panahon ni Cory, pro-US siya, she even campaign for the retainment ng military base, kaya lang natalo sa Senate ng 1 vote. Pagdating ni President Ramos, sumayaw-sayaw pa siya sa Manila Bay with the former Chinese president. Pero hindi niya alam at sinasaksak na pala siya sa likod. Inagaw yung Mischief Reef. Pagdating ni Erap, inaprubahan na yung BFA noong 1999. 7 years prior, pinalayas. Pagdating ni GMA, pinayagan niya yung Joint Seismic Maritime Undertaking. Ito yung pag-survey ng South China Sea, pati yung Red Bank. Kaya alam ng China na mayroong langis dyan. Kaya lang yung kasunduan na yon between China, Vietnam, and the Philippines was declared unconstitutional ng ating Supreme Court noong 2023. Pero nakuha na ng China ang datos. Pagdating naman ni Pinoy,
nagkaroon ng standoff dyan sa Scarborough. So, dinimanda natin yung China. Pagdating naman ni Rodrigo Duterte, pro-China na naman. Mm-mm. Pagdating ni President Bongbong Marcos, bumalik naman tayo sa Amerika. Pero ang China, tingnan mo, for the last 35 years, isa lang. Sakupin ng West Philippine Sea. Tayo pa iba-iba. So, yun ang disadvantage. Mm.